May ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod po sa confidential funds, nabanggit din sa reklamo ang mga sobrang natanggap umano ng ilang kawani ng DepEd mula sa Vice Presidente. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Tatlong impeachment complaint na ang inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Tumatayong complainant sa ikatlong reklamo ang mga pari, abogado at miyembro ng NGO. We believe VP Sara committed something illegal and something immoral against the Filipino people. For us, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Kasama raw sa mga dahilan kung bakit dapat matanggal sa pwesto ang bise, ang anilay culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. May kaugnayan pa rin ito sa mali umanong paggamit ng bise sa confidential funds. This is based on the results of the committee hearings done by Congress. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. The use of fictitious individuals. Binanggit din sa ikatlong reklamo ang umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd na inilahad sa mga pagdinig sa Kamara. Tanong ng mga complainant, kung hindi i-impeach si Vice President Duterte, ano raw ang pipigil sa ibang opisyal ng pamahalaan sa paglustay sa pera ng taong bayan? It's no longer just the legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. It has now become their moral obligation to do so. Inendorso na ni Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado at Aambis OWA Party List Representative Lex Anthony Chris Colada ang ikatlong impeachment complaint. Sabi ni Bordado, walang sino man kahit anong ranggo o impluensya ang mas nakatataas pa sa batas. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, hindi pa niya natatransmit ang naunang dalawang impeachment complaints sa Office of the Speaker. At gaya ng naunang dalawang impeachment complaints, ang ikatlong reklamo ay ire-review ng Legal Department ng Kamara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte. Pero ilang beses na rin niyang iginiit na walang naging mali sa paggamit ng OVP ng confidential funds. Dati na rin niyang itinanggi ang alegasyon ng panunuhol. Nauna na rin niyang sinabi na haharapin niya ang anumang reklamo o kaso laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.